Muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating leksyon ay para sa Iglesia ng Liliw. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. Dito sa amin sa Mandaluyong, ginagawa ko ito ngayong alas 10 ng gabi dahil napakaingay ng paligid. Ang ating leksyon ay may kinalaman sa aklat ng mga awit. Alam niyo, aklat ng mga awit, yan ay sinulat ni Solomon. Alam natin si Solomon, anak ni David yan. Ano po? Yan yung nagpagawa ng templo na ang mga ginamit ay ginto. Puro ginto. Ang baldosa, ang kisame, ang dingding, ang bubong, ang buong templo ay puro ginto. Ano po? Ngayon, matagal ng panahon ako nag-research at sa kapaligiran ika nga ng Palestina, ay wala namang ginto doon. Ano po? Ay natuntun ko sa isang teorya na ito daw mga gintong ito na ginamit ni Solomon ay galing dito sa Pilipinas. Tatawa kayo at mag-iisip kayo, no? Pero pag-aralan niyo mabuti. Itong bansang Pilipinas na hindi pa Pilipinas ang pangalan nun, ito yung naging Pilipinas lamang galing sa pangalan ng hari ng Espanya, Haring Felipe. Kaya naging Pilipinas. Pero bago ito pinanganlan na sa pangalan ng Haring Felipe ng Espanya, may mga pangalan na dito na hindi nabura ng mga Katolikong pari, mga lugar. Yung mga pinangalan na, nandyan ang Guadalupe, nandyan na, ang dami, Santa Mesa, kung ano-ano mga pangalan. Pero may mga naiwan at ang dami na magtataka ka sapagkat yung mga pangalan ng mga lugar ay hindi pangalan, ika nga, ng Kastila. Gayang Palawan, meron pa yung Arayat, no? Ararat. Meron pa yung ang daming mga pangalan ni Kangay hindi Kastila. Banahaw, lalo sa bundok. Ano po? Mga Igorot, abay maraming mga pangalan doon na may kinalaman sa bansang Hebreo ng unang panahon na naiwan dito sa Pilipinas na naglipa ng mga pangalan na hindi ito nabago ng mga Kastila. Kaya ito sa Haring Solomon, kaya na siyang gumawa ng templo na made of gold, ano po, ay natoktasan natin na isa rin palang musikero, no? Kagaya ng kanyang ama si David, ay musician din, musikero din. At alam nyo, nagagawa ng musika sa buhay ng tao. Ano po? Yung liriko ay na sinasaliwa ng panugtog, ito'y nagiging buhay at itong mga awiting ito, mga musikang ito, ay nagiging lunas sa mga may suliranin. Kaya nung minsan na si Haring Saul ay mainit ang ulo, galit. Narito si David, makita natin na tumutugtog ng alpa, no? Wala pang gitara nung araw, alpa. Tinutugtog niya, nawawala ang galit ng hari. Nahimas-masan siya, natatauhan siya. Nakakatulong ang musika sa taong may suliranin, sa taong nalulungkot. Maraming bagay na nagagawa ang musika. Iyan ang sumulat ng aklat ng mga awit. Alam niyo, sa Matandang Tipan, binabanggit natin ang kautusan. Yan ay pinalipas na ayon dito sa pahayag sa Bagong Tipan. Dahil yung mga bagay na yan, yung kautusan niya ay anino ng mga bagay na darating. Anino yan. At ang kabuuan niya nang dumating ang ating Panginoong Kristo, siya ang may likha ng anino, ngunit ngayon nagpakita ng kabuuan.
ang ating Panginoon. Nawala na ang anino. Yan ang matandang kautusan. Pero, magtataka ka, itong aklat ng mga awit, salmo, ano po? Ayon ika nga sa kasaysayan. Kaya makikita natin may mga Biblia na maliliit na merong aklat ng salmo sa likod. Ano? Hindi kasamang naalis, nawala itong salmo. Yun lamang kautusan ang mga nawala. Mga propeta at marami mga aklat sa matandang tipan. Pero ang aklat ng salmo, hindi naalis, hindi nawala. Kaya sinasama ng iba sa bagong tipan, sa likod, sa kahulugan ng revelasyon, merong Book of Psalms. Ano po? Ngayon, isa sa mga ikangay aklat na ito ay pag-aaralan natin at ito na sa kapitulo 119, 119. At ito ay nandun sa tinatawag nating hinati sa iba't ibang letra ng tinatawag natin abakada ng mga Hebreo. Yung abakadang M. Ay, hindi M. Mem. Sorry, nagkamali ako. Okay. Kaya tutuloy natin pag-aaral at malaman natin na aklat na ito ng mga awit. Alam nyo, aklat ng mga awit, ito ay poetry. Ano po? Nandyan yung tinatawag na redundancy. Paulit-ulit, ganyan ang awit eh. Ganyan ang mga tula. Paulit-ulit ang tinatawag natin mga liriko. Kaya sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan, pag-aaral natin ng narito sa kapitulo 119, makikita natin na may mga paulit-ulit na salita. Pero iisang tinutumbok. Walang iba kung hindi yung pagiging ikangay makakautusan. Dito sa aklat ni Solomon na ito ay makita natin gaano pinupuri ni Solomon ang Diyos at ang kautusan. Pakinggan nyo, babasahin ko ang ilan. Sa kanyang kapitulo 119, versikulo 97. O gaanong iniibig ko ang iyong kautusan, siya kong gunita buong araw. Iyon ang papuring binabanggit nito ni Solomon. Nais natin ikangan na kintar sa isip ng lahat kung paano itong mga tao na matandang tipan, ito isa si Solomon, ay paano niya itinuring itong kautusan na nilalakaran nila ng panahon nila. Siya kong gunita buong araw. Yung buhay nila ay nakasanig doon sa kautusan ng Diyos. Yun ang mga makadiyos ng araw. Yun ang malapit kay Yahweh. Yun ang malapit sa ating Panginoon Diyos. Yung mga umaalinsunod sa kautusan. Pinarunong ako kaysa aking mga kaaway ng iyong mga utos sapagkat mga laging sumasa akin. Binabanggit din niya kung anong nagagawa nitong pinanatilihan nilang landas ng kautusan. Ang sabi gano'n ay naihaharap nila at matalino siya na humarap sa mga kaaway, kalaban, dahil nag-aral sila, sinunod nila ang kautusan. Ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin, sapagkat ang iyong mga patutuo ay gunita ko. Yung kalagayan ni Solomon, may kahigatan siya sa ibang mga tao, lalo na yung mga kaaway ng bansang Israel. May kahigitan siya at ang kahigitan ito ay walang iba kundi yung pag-aaral niya at pag-alinsunod niya at paglakad niya sa kautusan. Napakahalaga ng kautusan nung araw. At ito ang nagiging pamantayan ng pamumuhay ng mga tao. Ako'y nakakaunawa na higit kaysa mga may katandaan, sapagat aking iniingatan mga tuntunin mo. Alam niyo, isang taong ikangay malapit sa banal na kasulatan, sa matandang tipan, sa kautusan ng Diyos,
nagiging matalino, nagiging ikangay advisor ng lahat. Ha? Sapagkat siya'y sumusunod, siya'y aral sa kasulatan. Yan ang tinutukoy ang matandang kautusan. Malaking bagay ang kautusan ng araw. Ito ang nagiging pamantayan ng buhay ng tao. At kapag lumabas ka sa kautusan, ay mahihiwalay ka sa Diyos. Magiging mahina ang iyong kaisipan dahil wala kang kaalaman. Nandoon sa aklat ng kautusan ang lahat ng bagay na kailangan ng tao sa kanyang buhay. Maging sa digmaan, makikita natin na, kitang-kita natin na matatalino itong mga tao na unang digmaan dahil makakautusan. Pero yung walang kautusan, ay hindi sila nananaig sa mga sumusunod sa kautusan. Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad upang ako'y masunod ang salita mo. Yan niyo. Merong hangganan. May disiplina siya. Pinipigil niya ang kanyang paa dahil sinabi ng kasulatan, huwag mong lakaran ito, huwag mong puntahan ito, huwag mong gawin ito. Dahil siya sumusunod, disiplinado niya ang kanyang paa. Hindi siya napunta doon sa mga maling katuruan. Hindi siya nalakad doon sa mga maling lakad ng tao. Yun ang ibig sabihin ng talatang ito. Kaya napakalaking bagay ang maging makakautusan ka nung panahon nila Solomon. Si Solomon ay talagang bihasa. Bihasa siya sa kautusan. Huwag natin tingnan yung mga negative sa buhay ni Solomon. Maraming bagay na hindi maganda. Tingnan natin yung ikangay maganda. No? At doon tayo makakakita at makakapulot ng mga aralin kung paano siya lumakad sa matandang tipan sa pamamagitan ng kautusan. Ano po? Ako'y hindi lumihis sa iyong mga kahatulan sapagat iyong tinuruan ako pagkatatamis ng iyong mga salita sa aking lasa. Oo, matamis kaysa pulot sa aking bibig. Kita ninyo mga bigkas. Yung tinatawag na poetical. Ito makita natin na gumagamit ng mga salitang na hindi literal. No? Gaya nito salita ritong matamis kaysa pulot sa aking bibig. Kita ninyo. Napakabigat, napakalalim na kahulugan. Pero naroon ang kahulugan na pinupuri ni Solomon ang Diyos dahil dito sa nilalakaran niya na batas na ibinigay ng Diyos. Kaya matagumpay si Solomon sa gitna ng maraming mga negative sa buhay niya. Naging matagumpay yung kagandahan ng buhay naman niya sa pagsunod sa kautusan. Oo, matamis kaysa pulot na aking bibig at sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa. Kaya't aking ipinagtatanim ang bawat lakad na sinungaling. Oh, wala magawa yung hindi katuwa ng sinabing sinungaling. Wala magawa. Pag isang tao ay lumalakad sa kautusan, lumalakad sa panig ng Diyos, walang magawa ang kasinungalingan. Ngayon, i-apply natin sa ating buhay itong buhay ni Solomon, itong sinasabi ni Solomon. Wala na tayo sa matandang tipan. Nasa panahon na tayo ngayon ng bagong tipan. Ang lahat ay pinalipas na. Ang matandang tipan na tinutukoy niya ay pinalipas na. Dahil nagkaroon ng kakulangan. At dahil sa kakulangan, ang tao ay napapalayo sa Diyos. Upang ang tao ay makabalik sa Diyos, kailangan wakasan yung mayroong kapintasan. At iyan yung kautusan. At isang bagong utos ang binigay niya sa bagong tipan. At dito tayo dapat mabuhay. Pag dito tayo nabuhay sa bagong utos na ibibigay ng bagong tipan, lahat ng bagay sa lupa ay makakamit natin na may tagumpay. Pero kung hindi natin susundin ang isang bagong utos sa bagong tipan sa ating buhay, lakad natin, pag-iisip natin, lahat ng bagay, kabuhayan natin, pamilya natin, lahat
wala at walang mangyayari sa ating buhay. Kaya isang layunin ni Solomon sa panahon nila, ituwid ang landas ng pamumuhay ng kanyang mga kapatid, kababayan, ika nga na Hebreo. Ganun naman sa Bagong Tipan, tayong lahat ng mga inakay ng Diyos, tayong lahat na sumunod kay Kristo, ay binigyan tayo ng isang bagong utos. Ang bagong utos na ito, ang ating lalakaran. Kapag hindi ito ang ating lalakaran, mapapahamak tayo. Tignan niyo yung mga taong walang kautusan, walang Biblia, walang pinag-aaralan, walang nagtuturo sa kanila. Tignan niyo ang buhay. Ang gulo. Ano po? Ang gulo. Mga kabataan, swerte nga buti na 30. Paano? Hindi na sinusunod ng mga bawal, hindi na sinusunod ng matuwid na landa. Nandiyan sa mga bisyo. Oh, bakit kayo punong-puno ng bisyo? Magtatakal ka ba sa lupa? Hindi, abutin ka ng 20. Yung 20, wala pang 20, mamatay na eh. Oh, may mga lapastahan sa magulang, ayon sa batas, sinabi, igalang mo ang iyong ama't ina upang iyong buhay lumaw sa lupang ito. Paano dalaon? Paano haba? Wala pang 30. Punong-puno ng bisyo, no? Napastangan pa sa magulang, batugan pa, mga tamad, mga kapatid. Walang ginaw kundi yung puro kasamaan, ang babata pa, no? Hindi sinusunod ng alituntunin ng mga kabataan. Hindi pa panahon, ika nga pakikipagtalik, nakikipagtalik na bago nag-aanak na. Kita niyo yung mga kabataan yan. Saan, anong batas ang sinusunod nyo na? Wala. Pero isang batas ang binigay sa atin sa Bagong Tipan. Kung paano sa panahon ni Solomon, mayroong batas siya nang tinutuntun. Tayo rin ngayon sa Bagong Tipan, mayroon ding batas. Pag hindi natin sinunod ang mga alituntunin at batas na yan, matutulad tayo sa mga taong ikangay, namumuhay, hindi buhay ng tao, buhay ng mga hayop, mga kapatid, aso, pusa. Dito, kung saan pupunta, kung saan kukuha ng pagkain, kung saan mayroong asawa, may mga anak, pero walang pamilya. Kita ninyo, yan ang mga taong ikanga, hindi umaalinsunod at namumuhay sa isang bagong utos. Iniwan natin ang matandang utos. Pumasok tayo sa bagong utos at hindi natin ito sinundan, hindi natin lakaran. Matutulad tayo sa mga taong ikangay mapapahamak sa huling araw. Ngayon ang ating paksa, mga kapatid, na ating nakita dito sa leksyon binigay sa atin na ikangay matatagpuan sa mga awit. Maraming bagay sa mga awit na nakapaloob, ano po, na ikangay matanihaga. Pero unawain natin, ang buhay natin ay ituwid natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bagong Tipan. Dahil manalangin, Amang Diyos, salamat po. Pinagpala mo ang araw at oras na ito. Nakamit namin ang katahimikan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.